Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang oras sa bawiin niya ang salita niya, wala siyang kawala sa ating lahat. Kaya naman, yung $200,001, sagot ko na. Okay ba? Oo na! Let's close the deal. Mga kalahating taon din ako mawawala. Maayos na ang problema sa pagitan nating dalawa. Kaya ayokong maulit na naman yung nangyari noon. Sa tabi mo lang ako lubusang maligaya at masaya, JV. Pinagagala kong sabihin na mula ngayon, si Karen ay bahagi na ng aming pamilya! Sandali lang yung sapatos! Naku! Ano nangyari? Ma! Sapata! Matindi pagkakahulog ng pasyente. Nabali ang ilang tendons niya sa paa at binti, pero bumuti na siya matapos ang surgery na ginawa namin sa kanya. Pero hindi pa rin siya ligtas sa panganib dahil hanggang ngayon comatose pa rin ang mama mo. Hindi natin alam kung kailan siya magkakamalay, kaya kailangan pa rin siyang obserbahang mabuti. Hindi ko alam ang nangyari. Ewan ko kung bakit bigla na Hindi kita sinisisi! Huwag ka ni siyang Huwag mo isipin yan. Halika na, kailangan na natin umuwi. Mrs. Song, sana po huwag na kayo mag-guilty sa nangyari. Hindi niyo naman sinadya yun eh. Ibig ko pong sabihin, wala namang may gusto sa nangyaring aksidente. At saka isa pa, hindi ba sabi ko ni Sir JV, hindi naman niya kayo sinisisi. Kaya huwag niyo nang isipin yun. Mabuti pa, ihatid ko na kayo para... Ikaw ang sisisihin ko. Hindi mo naman mababayaran ang mawawala sa kanya eh. Napakawala mo talagang kwenta. Nakumpleto ang buhay ko dahil sa'yo. Hindi naman. Oh! Hindi ko yun sinadya. Hindi ko ginusto yun. Hindi ko sinadyang mahulog siya. I'm sorry, Samantha. Huwag mong pigilan. Iiyak mo lang yan. Gusto kong umiyak. Pero parang ayaw lumabas. Akala ko noon, delikado lang yung lasing ka tapos magdadrive ka. Hindi naman siya nagdrive, pero naka-aksidente si Miss Karen. Uy, hello! Wala sa nagdadrive yun. Ang totoong issue dito, alak. Ha? Hindi talaga ako makapaniwala. Naging trahedya ang selebrasyon. Teka, sandali nga. Ano bang problema niyo dyan? Kung makapagsalita kayo parang wala ng pag-asa, malay niyo magising na si Samantha. Dito lang kayo. Tutulungan ko mag-file ng leave si Karen. Dito niyo ilagay yung mga gamit. Bawal tumunga nga!
Yes, manager. Maayos na ang restaurant. Inasikaso na namin ang lahat. Wala ka nang dapat alalahanin. Iniligpit na namin yung mga naiwan yung gamit kagabi sa party. Ako na ang bahala magdala nun sa bahay nyo. Basta alagaan mo na lang ang pamilya nyo. Yun ang mahalagang mission mo ngayon. Kuha mo ba? Ikaw pala. Dinalan kita ng pamalit na damit. Magpalit ka na. Mamaya na lang. Baka magising si Mama. Ayoko magpanik siya pag wala ko rito. Gusto mo bang makita niyang ganyan ang itsura mo? Hindi ka pa nagpapalit ng damit, na hindi ka pa nga nakakapaghilamos man lang. Haggard ka na sa puyat. Kailangan mo rin maligo, magpalit, matulog ng konti. Magpahinga ka muna. Tara. Sige na. Nasanay akong walang mama. Pero mula nang dumating ka sa buhay ko, naramdaman ko kung gaano kasarap magkaroon ng ina. Hindi ko magawang magtampo kahit na pinapagalitan mo ko. Kasi dahil sa iyo naramdaman ko kung paano ang napapagalitan ng isang concerned. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano nangyari kagabi. Pero hindi ko yun sinasadya. Okay lang kahit hindi mo ako patawarin. Pero huwag ka namang humigalang dyan. Pagalitan mo ako. Kung gusto mo, hampasin mo pa ako. Kasi yun ang kailangan ko ngayon eh. Yung gigising sa akin. Yung magpapayak sa akin. Kasi gusto ko nung umiyak pero hindi ko magawa. Alam mo ba yun? Kaya sana naman gumising ka na. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko ginusto magkaganyan ka. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana patawarin mo ko sa nangyari. Pasensya ka na. Kumain muna tayo. 休息是为了走更长的路，你就